Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula September 22 to 28, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up po ang energy mamaya. Anyways, kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Sa case na to, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi may someone dito na walang staying power in a way na paalis-alis sa buhay nyo, on and off ang connection nyo, whether love interest to o ex o karelasyon mismo. Depende. Okay? Basta may person dito na paalis-alis sa buhay ng iba sa inyo. Siguro, sabihin natin, hindi na nag-uusap. No contact na talaga. Kung ganun, edi magbabalik pa. May chance pang magbalik. Pero kung sabihin natin hindi naman ganun katagal yung period na hindi nag-uusap, so every other day lang nag-uusap, kumbaga may changes na maaring mangyari in a way na sa buong week na to, straight, magkausap kayo. O yung iba sa inyo. Dun sa person nila. Na gusto nilang makausap sana ng madalas. So, wish granted siya. Pero kung di na nga nakakausap, edi ngayong week, may chance na magbalik ang taong to. O magbalik ang communication, connection. So, sino yung pwedeng person involved dito? So, ito yung pwedeng taong kinukwento ko na maaaring magbalik sa buhay nyo. Scorpio, Cancer. Ito, hindi ko sure kung magagamit ba natin. Depende. Kung may lalabas na tao, kung wala, di wala siyang silbi. So, wala siyang silbi dahil walang lumabas na tao. Kaya lang, naalarma naman ako dito. So, ngayon, ang dating sa akin, mag-ingat. Kaparating pa lang to. Hindi pa nangyayari. Okay? Kasi, mukhang mapapaaway yung iba sa inyo. Aba, malagay ito. Teka, masyadong masikip kasi dito sa table ko. Wala masyadong space para sa mga hindi ko lang saan ko lalagay itong kamay ko, pati dik. Teka. So, game. Mag-ingat. Kasi, hindi siya simpleng away. Malala siya sa, kung i-compare natin to sa, 5 of clubs, wands. 5 of clubs, wands pala. 5 of wands.
Di ba may mga taong nag-aaway doon sa tarot? Eto mas malala in a way na may threat. Kumbaga, big deal to. Kung mapapaaway man ng iba sa inyo, baka mauwi sa physical violence o any form of violence na lang. Kasi may assault tayo dito. So sabihin natin nag-away, pwedeng mauwi sa sabunutan o suntukan. Malala siya nga. O death threat siguro. O literal na threat na nga. So, medyo na-alarma ako dito. Kaya, i-clarify natin to. Okay? Para mas maging detalyado. Ito ay form ng communication. Pwedeng gossip, pagiging tactless, dun yung away. Kasi may case na nagkabanggaan ng sasakyan. So, hindi sila nag-away bibig, di ba? Kung hindi nagkabanggaan, dun nagmula yung away. Ito nagmula dun sa mismong communication, misunderstanding, o gossip. Literal na communication. Pero kumuha pa ako ng iba pang detalye para maintindihan natin. Isa pa. Kasi may nakuha na akong information. Yun nga lang, di ko alam kung sa karelasyon ba to, kaibigan, ka-workmate. So ito malinaw na. Kasi, ang dating may gustong makipag-break eh. Yun yung topic ng communication, may gustong makipag-break. At inalam ko na nga kung saan. So, relasyon to eh. Sa pamilya. Pamilyado siguro yung taong involved dito o nagli-live-in. Basta relationship to. Dito kaibigan na nagkasamaan ng loob o katrabaho. Hindi. Dun to sa karelasyon. Pwede rin itong family matters. Na may gustong umalis. Family dispute, whether biological to o sariling pamilya. Mukhang may family involved dito kasi eh. Alam mo yun, yung pwedeng magulang, kapatid, anak, o karelasyon. Sasama ba nating kapitbahay? Wag na. Pero may community kasi yan eh. So, pwede rin naman kapitbahay. O kabarangay. So, ano kaya tong communication na to? Alamin natin, anong pwedeng maging topic? Diba? Para may idea tayo. Ito, lalaki daw. Oh my God. Pwedeng ang laman ng pag-aawayan nila ay lalaki. So, lalaki yung involved. So, pwedeng infidelity, o na-involve yung kuya, tatay. Ewan ko, may lalaki dun sa sinasabi. Yun yung laman ng kwento. Kasal, lalaki, o business. O pera.
So, maraming pwedeng case. So, sabihin natin yun nga, infidelity, utang, career, o business, o sabihin natin, napaaway yung kuya, tatay, tapos nakigulo na rin kayo, o ganyan. So, ito yung pwedeng involved dun sa kwento. May lalaki, gano'n. Hanggang dahil sa kanya, nagkaaway-away na. Anyways. Pero kung infidelity man to, ang tatamaan ay kasal. Pero tingnan natin, infidelity ba? Kasi, para mas clear. Oo. Infidelity. Naging king of wands na ito. Siguro nag-cheat yung lalaki. Kasi pwede rin namang babae yung di ba? Babae yung naging cause. Tapos, yung lalaki, yung makikipag-away. Pero dito sa case, lalaki yung nag-cheat eh. Pero kung lalaki man ay kasal, di siya applicable dun sa mga nagli-live-in lang na hindi kasal o magkarelasyon, hindi kasal. So, dun lang siya papalo sa kasal. Okay? So, ayan. Hindi na ba ako dito? Ang sad naman ito. Yung huling spirits, naging sad eh. Teka, isa lang ba kwento dito? O, dalawang kwento pala, no? Yung una, ginost. O, walang communication. Dun, positive. Pero nung naging ganito na, naging oracle, ginamitan natin ito. Dun medyo may problema. Anyways, ito tayo dito. Ito, advice na to sa week na to. Emotion. Meron dyan. So, siguro ang wisdom na matututunan ng iba sa inyo ay on how to handle their emotions. O kung paano i-balance. Yun yung parang magiging lesson na matututunan at mag-lead sa wisdom. Ano naman tong continuance? Tungkol sa duality. Ano yan? Continuance, duality. Siguro tungkol to sa pagpapatuloy, sa pag-balance. Okay? Ng mga priority o anything na kailangan i-balance, logic at emotion, pwede rin. O pagpatuloy lang ang equality, may duality. Kasi pag duality, parang may other option. May iba pang option, choice. Na parang be fair siguro. Pahalaga ng fairness. Love. Ano naman? So, eto, advice ay i-heal ang love. Okay, malawak kasi ang topic ng love. Love sa sarili, love sa ibang tao. So, in general, ay ang advice ay mahalin ng sarili at ang iba. Healing eh, sabi healing. Eh di lalo na siguro kung yun nga, yung sa tarot, na kung sakaling mag-cheat ang partner, para patawarin pa siguro, o bigyan pa ng second chance. Kasi advice to, hindi naman to prediction. So, overall, healing sa love. Topic ng love. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.
ko na